narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang controversial na pahayag mula sa dating PNP chief at kasalukuyang mataas na opisyal, nagdulot ng reaksyon ang sinabi ni ex-PNP General na si Guillermo Eleazar na nagpahayag ng suporta at pagpuri kay Vice President Sara Duterte sa posibilidad ng pagtanggap nito ng mas mataas na posisyon ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang Pangulo ng Bansa ay may katulad na visyon kay VP Sara sa pagsusulong ng kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Sa kanyang panayam, binigyang diin ni Eleazar na ang pamumuno ni VP Sara ay nakikita niyang handang-handa para sa mas mataas na posisyon at posibleng humarap sa mga hamon ng pagiging Pangulo ng Pilipinas. Tinutukoy nito ang mga hakbang at proyekto ni Duterte na nakatutok sa seguridad at edukasyon. Marami rin ang nakakita ng kanyang lakas sa pamamahala at dedikasyon sa trabaho, kaya't hindi malayo na siya ay mapansin at itulak para sa pagtakbo sa 2028 presidential election. Dahil dito, nagbigay rin ng reaksyon ng ilang opisyal ng gobyerno at mga taga-suporta ni Pangulong Marcos na nagpahayag ng kanilang suporta kay VP Sara. Gayunpaman, may mga nagtanong kung sapat ba ang mga hakbang na ginawa ni Duterte upang ihanda ang kanyang sarili at ang mga posibleng kapwa leader sa bansa sa ganitong malalaking responsibilidad. Ayon kay Eleazar, wala nang ibang pinuno sa ngayon na may sapat na karanasan at tapang tulad ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din niya ang mga naging hakbang ni VP Sara sa mga programang nagtataguyod sa kapayapaan at kaayusan sa buong bansa, pati ng inisyatiba ng administrasyon upang mas mapalakas ang edukasyon sa mga kabataan sa mga lugar na mahirap maabot. Samantala, si VP Sara Duterte ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kaugnay sa mga naglalabasang pahayag tungkol sa kanyang plano sa hinaharap. Gayunpaman, ang kanyang mga taga-suporta ay nagsusulong ng mas marami pang proyekto na magpapatibay sa kanyang pangalan at kredibilidad sa mga darating na taon. Sa ngayon, ang mga pahayag ni ex-PNP General Eleazar ay nagdulot ng matinding diskurso at tinututukan ng marami. Nananatiling tanong kung ang mga susunod na buwan ay magdadala ng mas maraming kaganapan na magpapalinaw sa mga plano ni VP Sara Duterte patungkol sa kanyang posibilidad ding ambisyon sa hinaharap. Abangan natin ang mga susunod na balita. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Compound at bilang councilor at kabahagi parte sa kanyang nasasakupan itong KOJC compound, gusto niya sanang makita ang sitwasyon ng mga KOJC missionary sa loob, pero hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng go signal, parang hindi na yata sila makakapasok. Nandito ngayon si Councilor Ryan Alejandro. Councilor, magandang gabi po. Magandang gabi sa sir, kasama ko rin si former Councilor Michelle Villafuerte. Nais po namin sanang i-check yung welfare ng mga tao dito sa loob ng KOJC, no? As our mandate as local government officials, gusto din namin ma-check. So nag-ask po kami ng permission sa head ng kapulisan kung pwede kami makapasok. Unfortunately, hindi po kami pinapasok. Naghahanap na lang po kami ng leader na KOJC, and then yung si attorney kanina, dahil na po. Sad to hear na talagang nakakalungkot ang sitwasyon sa loob. Wala na daw pagkain na provision, hindi na makapasok, and even ang medical team, no? Kaya nandito din si Dr. Giselle Villafuerte, kasama namin ngayon. Yes sir, ang aking concern syempre ang health ng mga nasa loob. Alam natin na baka merong mga maintenance at saka mga may nagkakasakit na, may mga ganito na sila, gusto ko sana makita, or are they getting enough nutrition, rest? Wala akong nakitang rason na hindi kami dahil taga-daw po naman yung collection namin. Councilor, yun po, medyo maingay na kasi nagpapalabas na ng ingay itong Philippine National Police. First question, before po ibigay kanila at Mark, nababahala po ba kayo sa nangyayari ngayon dito sa KOJC compound and as a whole na mangyayari po dito sa Davao City? Yes, kami po yung nababahala sa mga nangyayari ngayon sa sana ma-resolve na ito, sana maayos na ito sa lalong maliit na hindi po maapektuhan mga tao na nasa loob. Sana ma-cooperate lahat KOJC units, mga kapulisan. Sorry, maingay na, hindi ko masyadong marinig sa kanilang sound system. So, kami po yung mag-aantay na makapasok dito. At Mark, may dagdag pa kayong katanungan? Try natin. Isang tanong lang kasi bastos yung PNP, no? Isang tanong lang, kung sa kasaysayan ba naging magulo o nagdudulot ng gulo ang KOJC?
nga mag-operar samtang gibatunan namo ang Sa kasaysayan po ba daw ng gulo ang KOJC dito sa Davao City? So far, ano naman ang sinunod ninyo dito sa Kingdom of Jesus Christ? Ako, nag-aral ko dito, ang law school. So alam ko na tahimik ang mga taga-POJC at nagdadasalan, nag-eskwela. Wala akong reaksyon na dapat pinituloy ng mga taga-POJC. Ang bahala kami at alam ko may gagawin na ang konseho sa mga susunod na araw. Actually, first time ito nangyari sa Davao. Never happened in our Carolina. So, kami po nababahala talaga sa Yun ang malinaw pag-alwar. So yun nga, they turned on their sound system. Napakaingay na dito, pero sa aklikuran, makikita ninyo ang mga POJC missionary. Isa ang kailang sigaw, justisya para kay Pastor Paul C. Tibloy at justisya para sa buong Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, kahit kami mga media ay hirap na makapasok doon sa loob ng POJC compound, yung mga POJC missionary na nandito sa labas, hindi na pwedeng makapasok sa loob. So this is a clear harassment, political harassment na mula dito sa mga Philippine National Police. And sa ngayon, ongoing na itong prayer rally para ipanawagan itong pag-step down ni Bongbong Marcos Jr. at ng mga kapisan na umalis na sila dito sa loob ng KOJC compound dahil nagkakos sila ng fear at ang ginagawa nila ay harassment sa mga KOJC missionaries. So, isang tanong lang, kasi doon sa dulo, malapit sa airport, parang may hindi pinapapasok. Pag-i-confirm lang kung yan ba ang nangyayari. Pinipigilan nila yung mga tao. Admar, sa ngayon kasi hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa harap ng compound natin sa isa pang isa pang gate. Pero sa pagkakalam ko, merong nagkakaroon na ng build up ng traffic dahil nga dito dahil ang isang lane ay okupado ng mga sasakyan ng mga kapulisan. And dito na rin ang ating mga kapatiran, yung mga KOJC missionary, yung mga members all over Davao City para isigaw, manawagan, natigilan na ng Philippine National Police yung kanilang harassment dito sa KOJC missionary. Admar? Okay, balikan ka lang namin maya-maya. Si partner Hana nandun din mismo sa crowd. Maraming salamat si Jason Rubrico, no, at doon sa bastos na nagpatugtog nung sa PNP. Hindi ko lang alam kung anong purpose nun. Kairik. Brother Admar, Master Judea, ang gamit nila dyan ay LRAD. Illegal po yan. LRAD is long-range audio device. Ginagamit yan pangbasag ng eardrum at panabotahi sa mga demonstrasyon. So, hindi ka makakapagsalita dyan kasi hindi ka maririnig na you will drown out. Ngayon, nagmamarcha na mga tao, nakikinig tayo, nakikita tayo, napapakinggan tayo, Brother Admar. Huwag nating magpapekto dyan sa LRAD nila, yung kanilang pangbingi, sapagkat mas lulunurin sila ng boses ng mamamayan. We are now calling again to the moral duty of every Filipino, lalo na po sa Davao, mga barangay captains, mga city councilors nagsalita na, Mayor Basti Duterte, and of course, hindi natin mapipigilan na ipanawagan na ng taong bayan na pangunahanan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon sa Davao. After all, she is the daughter of Davao. Anak siya ng Davao at kailangan siya ng taga Davao. Hindi na po ito pwede ang ginagawa ng PNP, pangbabastos, pananabutahi, pananakit. Ang mga pulis na ordinaryo po, iwan niyo na po si Marbil, si Avalos, si Marcos at pati si Torre. Bring yourself and your profession and commitment to serve the country on the side of the people. Kaya nananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa. Sir, dalhin mo na po ang Senado. Ang committee hearing sa Davao ngayon, baka hindi na ito matatapos nila Avalos at Marcos. Let's join now. Senator Bato de la Rosa dito sa pagtitipon at pag-aarsa ng tambayan. At nananawagan po tayo sa lahat ng mga barangay officials in Davao City. Nananawagan po tayo sa mga estudyante, kabataan, simbahan, at iba pa po na nasa Davao ngayon. I-protect po natin ang mga mamamayan, i-protect po natin ang kababayan nating Kingdom of Jesus Christ, i-protect po natin ang mga sibilyan, kabataan at kababayan na dinadahas, sinasaktan ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, puputulan ng kuryente, tubig, gamot at mga pagkain. Wala na pong ibang matakbuhan ng mamamayan kundi ang sariling kababayan natin. Iligtas po natin ang mga kababayan natin sa terorismo ni Marcos at ng kanyang mga pulis na bulag sa kapangyarihan, ginagahasa ang taong bayan. Davao right now is developing into the center of people power. Sambayan ng Pilipino, buong daigdig at buong Pilipinas, nasasaksihan po ninyo ang pagiging panganganak ng kasaysayan ngayon. Ngayong gabi, ipinapanganak muli ang kasaysayan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa Davao City. Coach Oli, your rejoinder, ako po ay overwhelmed ng emotion at natutuwa ako na maraming mga sektor na ang namumulat at nagsasalita at naninindigan. Back to you, Coach Oli and Brother Admar. Coach Oli, are you still there? Nawala si Coach Oli. Pero kapansin-pansin Wala kanina yung signal din sa airport side dyan sa loob. No? So kasi po yung nakikita natin mga kababayan, ka-Eric, yung top shot at mismo yung sa crowd mismo, no? Dyan po sa harap lang ito ng Kingdom of Jesus Christ compound. At
tuloy-tuloy yung pagdami nito. Ka-Eric, hindi lang ito mga members ng ng KOJC, mga Dabueño, at welcome ito sa lahat ng nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal sa bawat Pilipino, at nagnanais lang na magandang pamumuhay sa ilalim ng matinong pamumuno, Ka-Eric. Yes, tama ka, Brother Admar. At ito ay lumalaganap na, no? Tumitindig na po at nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. We are calling on the Philippine National Police, mga matitinong generals. Iwan nyo na po si Abalos at si Marbil at pati si Marcos. We are now calling on the Philippine Armed Forces of the Philippines. Huwag niyo pong hayaang saktan at lapastanganin ng mga polis ni Abalos, ni Marbil at ni Marcos at taong bayan. This is now a solidarity calling for justice and rescue and protection sa mga kababayang Pilipino na ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. This is now a call of the Filipino people. Marcos resign, at pati po si Abalos, si Marbil at si Torre, at aaristuhin dapat sila ng taong bayan at palayasin sa poder at mapanagot. Tuloy-tuloy po kayo, tuloy-tuloy po tayo. Ito po ay nagaganap na sa buong bahagi ng Pilipinas at marami na po ang lumalabas, Coach Oli at Brother Akbar. Punong-puno po ang aking Viber messages at Messenger sa pakikipagkaisa at pagkilos ng mamamayan. Unti-unti po, this will now become the day of the born or the birth of history in Davao City for people power again para i-redeem mga bansa. Eric, Yes. Coach Eric, ito na yung matagal nating inaantay at Brother Admar, ito na po yung matagal nating inaantay. Ito na, ito na, sana pumunta na sila dito. Pinapayuhan natin ang mga taga-Davao na itong area na to ay wag na kayong dumaan dito kasi sinira na to para ito ay mag-pistulan isa. Ito na po, dito na po tayo mag-people power. Nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan nyo na si Torre dahil dadagsa na ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time iwan nyo na dyan si Torre. Dadami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, ewan ko kung narinig nyo, pero ang lakas na po dito. Ako po ay wala sa kalsada at ako nga ay excited pagkatapos nito. Kaya gusto ko nang lumabas at makidalo sa tagumpay. Ito ay para sa akin ay napakalaking tagumpay, Kay Erika, Brother Admar. Dahil wala pa man, ito po ay wala sa plano. Kayong mga pulis, kayo Torre, kayo Marcos, kayo Arns, kayo ang may gawa nito. Itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naghihimagsik ang puso ng taong bayan. Kaya po, umalis na kayo dyan. Okay, eto na po. Eto, ang lakas na po ng sigawan ng tao dito, BBM resign. Galit na po ang taong bayan, ayaw na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong naririnig na magpupuntahan dito. Binibigyan po sila hanggang mamaya lang na lumayas na dyan. Dahil talaga po People power na yan. Hindi ko na alam po ano pa masasabi natin. Gabi ito nang walang tulugan, Coach Oli. Nagpipigil na po ang sambayanan, nakabantay na po ang Home Armed Forces of the Philippines. Maraming general na ng PNP ang nagbabantay ngayon. Nananawagan po tayo, bantayan po natin ang mga kababayan natin na dinadaas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Tinitirgas, sinasaktan, ginukutom. At ngayon po ay lumalabas na ang mamamayan ng Davao at Mindanao. At sa buong Pilipinas hindi na po ito mapipigilan. Sinisingil na po nila ang karahasan ni Mr. Marcos. Dadagsa na po ang mamamayan. Mga barangay officials na po at taong bayan sa Davao City ang kumikilos at tuloy-tuloy na po ito, Brother Admar, Coach Oli. Ito po ay hindi na mapipigilan. Kaya nananawagan na po kami sa Armed Forces of the Philippines. Nananawagan po kami sa Philippine National Police. Iwan nyo na po ang mapag-abuso at utak kriminal at wala sa katinuan ng Marcos Jr. Government. At taong bayan po ang kampihan at protektahan ninyo. Nagsisimula pong ipinapanganak ngayon ang kasaysayan ng muling pagkakaisa pagbangon ng sambayan ng Pilipino sa Davao area. At ito po ay dahil sa sakripisyo ng buong Kingdom of Jesus Christ ng mga kababayan natin at pati si Pastor Kibuloy isinakripisyo po ang kanilang organisasyon lamang mamulat at magkaroon ng enlightenment and awakening ang taong bayan at nagaganap na po ito ngayon sa Davao City. Maya-maya, baka makuha natin yung information mula kay Jason Rubrico din para at least makuha natin kung ano pa yung karagdagang detalye dyan mismo sa area kung saan nagsasagawa na nga ng rally itong mga taong bayan, yung mga Pilipino. Hindi lang ito KOJC, mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Yes, Mr. Coach Oli. Ayan po, nakikita natin yung Marcos resign. Pinagre-resign na si Marcos. Siguro, this is the time na mandawagan na rin po tayo sa local government ng Davao, ng Mindanao. Ipakita nyo na po itong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Local government dahil susunod na po dito ang Senado, etc. etc.
Ito na po, Dagsana. Kaya, What's na go, Lanceter? tapusin na natin ito. Siguro panawagan natin si Vice President. Pwede na. Yes po, sige. Pasok. Pwede na. President, Kahit na kung sorry, manawagan na tayo. makita namin. Manawagan ka na. Makita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, Pangulong Duterte, si BBM. Senator Bato, gusto ko namin makita ngayon dito. Kidnapping po ito, bawal lumabas, bawal pumasok, pagkain, iniipit nila. Talagang gugutumin kami dito. Hindi kayo laging nandiyan. Yan ang po ang sinasabi natin madalas. Hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, isang babae, isang executive secretary ng ating POJC ay inisprayan ng nakatalikod. Babae po ito, Trinidor. Babae, nakatalikod, civilian, may edad na po. Inisprayan ng pepper spray ng isang pulis. Pulis. Malaking tao. Ayun, Coach Uli, Brother Admar, no? Sinusubukan ng mga polis na harangin ang mga contingent. May report tayo na ni-receive. There are more than 500 people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage. At subalit ngayon po ay tuloy-tuloy na ang pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga iba't ibang lungsod, kagaya ng Oro City, Butuan City, at Iligan City, at iba pa pong mga karatig lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Davao. At nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima ng kalukuhan, pang-aabuso sa poder ni Marcos Jr., panluloko sa kaumbayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kabulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na pong gabi ng paghukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Kita kayo para makapaglinis kami na kahit nandyan kayo, sinisika pa rin na matiyak ang kaayusan dyan po sa loob ng religious compound. Pero anong ginawa ninyo pong pagbalahura, pambabastos sa KOJC official? Inyo pong tinutukan, nag-pepper spray pa kayo, di ba? Buti nga lang at hindi napuruhan, pabalik nga sa kanya, sa pulis Ito, no? Kung sino ka man, kung naka-live pa tayo dyan sa lead wall natin dyan sa Kingdom, yan po ang resulta ng kanyang pag-aaral. Di ko lang alam kung ilang taon na ito sa serbisyo O, yung isa kinunsinti pa. O, di ba? Siguro alam niya naman kung tama ba o mali. Yan po yung mga pulis. Saan na po yung to serve and to protect? Kaya dumarami po yung mga iskalawag ng mga pulis dahil hinahayaan, kung kayo po ay nagsasabing matino kayo dahil hindi naman kayo gumagawa ng kasamaan, parang ganun din po yun ang pagkonsinte. Kahalintulad pa rin po yan ng parang gumawa ka ng kasamaan. Tingnan nyo, puro pulis po yan. Sinisita kayo dahil patuloy po kayong dyan nakahilata, dilat na dilat ng araw, tapos bigla kayong mag-i-spray ng ganyan, di ba? So ganyan ang turo, no? Hindi na tayo nagtataka kung sino, kung anong ugali ng inyo pong leader, sumasalamin na po yan sa inyong mga gawa. Biruin mo, tahanan namin yan, pamamahay namin yan, dyan kami nakatira. Kayo, sobra-sobrang dayo kayo, di namin alam. Ang sinasabi nga, mga Tagalog ito hindi ito Tagarian. Tapos kayo pa ang may gana na gumawa po ng ganito sa isang sibilyan, sa isang walang kalaban-laban, di ba? Hanggang dyan lang kayo, tapos sasabihin nyo pa na ang KOJC ay banta. Hindi po, kayo na po ang nagiging banta. At hindi lang sa KOJC ito, banta po kayo sa taong bayan. Dahil sa abuse of authority, ito yung description ng dating Pangulo, KOJC Kingdom of Jesus Christ Property Administrator, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganito po ang pulis natin sa kasalukuyan. Kahit na sabihin natin, kukunti lang naman yung mga iskalawag, pero kung ikaw ay kumukonsinte sa maling gawain, kahalintulad mo rin ang mga gumagawa ng masama. Ang tagapagtanggol, di ba? Tagaprotekta sa taong bayan, nasaan na? Saan kami hihingi ng tulong kung mismo yung tagaprotekta, tagasilbi sa taong bayan, yun ang nang-aabuso. Doon kami kailangan ng proteksyon. Doon na nga sa ating mga dalangin humihingi tayo ng nananalangin ang KOJC sa makapangyarihang Ama. Anong ginawa ninyo? Nagpatirgas pa kayo, di ba? Demonyo lang po gumagawa talaga ng ganyan. So, pagka-demonyo talaga, itong mula sa liderato hanggang sa andyan na kumukonsente sa maling gawain.
tignan mo yung partner na pinapakita natin ngayon. Sabi mo kanina, yung isa nga sa mga ginagawa itong kalukuhan, kasamaan, karahasan ginagawa ng kapulisan. Itong pang-spray, no? Pepper spray pa. Ang hapdi-hapdian sa mata, partner. At kitang-kita sa pool po, sa camera kagabi. Itong ginawa ng ilan sa mga kapulisan, biglang inisprehan ng itong. Tingnan po ninyo yung missionary worker, walang kalaban-laban po yan. Bigla, nakatalikod pa. Bigla po ninyong inatake at inisprehan po na ganyan. Mga kababayan, tama ho ba ito? Ito ba'y katanggap-tanggap sa mata ng maraming Pilipino? Itong ginagawa ng kapulisan dyan po sa Davao City sa pangunguna ni Torre. Kaya hindi natin masisisi si Mayor Baste Duterte na magsalita at i-describe pa nga niya, gusto pa nga niyang pagsasampalin at pagmumurahin noong unang pahayag bago po ito mga nangyari sa KOJC Religious Compound dahil sa mga ginagawa ng kapulisan dyan sa Davao City. Ang sarap pagsasampalin at pagmumurahin daw itong si Torre na nangunguna ngayon dyan sa invalid. Illegal na po yan. Ginagawa nilang pagkubkob dyan po sa KOJC Religious Compound. Kaya nga po, dahil po dito sa mga nakikita nating resulta, itong mga tauhan yan mismo, ilan sa mga tauhan ay gumagawa ng karahasan. Wala naman pong, hindi naman po nanlaban yung mga missionary worker. Kitang-kita naman po sa ating mga videos kung gaano kasama itong ginagawa ng ating mga kapulisan. Yung kahapon, mismong executive secretary po ng KOJC, ang ganyan din po, same thing ang ginawa. Tulad ng nabanggit kanina ni Partner Admar, yan po mismo ang inisprehan, nakatalikod po yung executive secretary. Pero yung masamang pulis na yan, parang tawag na kalawag na siguro to, parang ano ba to, rebelling pulis, at ano po yan, ganyan ba ang gawain ng mga pulis na para sa kanilang pinagsisilbihang mamamayan? To serve and to protect po ang inyong mandato. Lagi po niyong tatandaan po yan. Mga pulis na matitino, tumayo po kayo sa mabuti. Huwag po ninyong tularan itong mga ganitong mga pulis. Nakatalikod po itong executive secretary. Tulad pa rin po kanina, nakatalikod po yung missionary worker. At yun po yung mga, ilan lamang po yan sa mga naapektuhan dito sa pang-spray ng mga kapulisan dyan po sa KOJC Religious Compound. Ang dami pong mga kapatid natin dyan na mga missionary workers ang nasprayhan din at ang mahapdi sa kanilang mata. Nagtamo talaga. Ang iba nga nasusuka na dahil sa chemical na nagamit nitong mga kapulisan laban sa mga inosenteng KOJC missionary workers na dyan po naninirahan na. Yan po ang kanilang tahanan. Ngayon, inukupa ng nitong mga kapulisan sa pangunguna ni Torre. Yan po mga kapartners, ang lagi nating, at meron pa mga binugbog at mga kabataan din kahapon, hinuli nila, inaresto. Meron ding pinusasan na mga inosenteng missionary worker, wala rin ginawa. Wala namang tinaniman lang ng kutsilyo, yun ang balitang natanggap natin. Tignan po ninyo ito. Pero pinusasan po nila. Wala po, inosente po, hindi po ganito ang turo ng mga butihing pastor sa lahat ng taga KOJC. Kaya po, maintindihan dapat ng mga pulis yung nararamdaman ng mga KOJC missionary workers. Tahanan po nila yung kinukup-kup niyo. Illegal po yung kinukup-kup at inagawan po ninyo.